Lumalabas parang kinuha ng walang paintulot yung laman ng computer man yun o kung ano man yun sa tangkapan ni Yusek Cabral. Ito ba'y sa tingin nyo dapat itong maimbisigan? Anong kwento, totoong kwento, itong pangyayari po dito? Yes, sa aking palagay, no? Sa aking palagay, kasi kay Secretary Vince Dizon nagmula ang mga salita na ito. Nauna na nating nai-report na maaaring ninakaw ang tinaguriang Cabral Files o kaya'y gumamit ng coercion o manipulasyon si Batangas Representative Leandro Leviste upang makuha ang mga ipinagmamalaki niyang dokumento sa press at sa social media. At kung paano nga ba nakuha, yung kasi yung importante dito, no, Orly, no? Paano nga ba nakuha ang anumang files mula sa staff? Kasi maliwanag parang nadinig ko sa balita, mula sa staff. Kinuha sa staff tapos nilagay sa transfer sa USB. Hindi pa kasi namin nakakausap si Secretary Dizon sa pinakadetalye nito. Pero ang dating sa akin, sa karamihan sa nakapakinig sa kanya sa balita tungkol diyan, parang pinilit kunin. Parang yun ang dating. Parang ganun yung dating. At lumalabas kung sa staff nanggaling, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Dahil dito, naglabas ng pahayag si Yusek at Palace Press Officer Claire Castro sa pamamagitan ng isang radio interview kung saan sinabi niyang dapat imbestigahan ang pamamaraan kung paano na-obtain ni Leviste ang kanyang ipinagmamayabang na Cabral Files. Kasi sa staff computer ng ang nadinig ko sa balita, galing sa computer o nanghiram ng computer ng staff at parang ginamit pa yung USB or doon sinalin yung transfer. So, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral yung dokumento. So, kung ganun man yung nangyari at na-transfer ito, ano-anong files yung na-transfer, ano-anong files ang ma-authenticate. At ang sabi naman kasi ni Sec Vince, maliwanag naman hindi niya na pa nakikita yung document na sinasabi ni Congressman Leviste. So kung di pa niya nakikita, papaano ma-authenticate iyon? Ibinase ni Castro ang kanyang pahayag sa nauna ng interview statements ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagsabing wala siyang inauthenticate na anumang dokumento taliwas sa mga ipinahayag ni Leviste sa kanyang online press conference kung saan ipinahiya niya ang sarili at naging katawa-tawa sa harap ng media. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Binanggit din ni Dizon na hindi voluntary na nakuha ni Leviste ang mga files at tila ipinahiwatig pa nito na maaaring ninakaw ang mga ito at gumamit pa ng coercion at manipulation ang bagitong Batangas congressman na anak ni Senator Loren Legarda at convicted criminal at former Batangas Governor Tony Leviste para makuha ang Cabral Files. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Yun ang nangyari nung September. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit na yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Matatandaang sa kanyang katawa-tawang online press conference na kung saan ilang beses siyang umiyak at nagdrama, ilang ulit binanggit ni Crying Leandro ang linyang Castro will make a fool of herself at iginiit pa niya sa press na inauthenticate na raw ni Dizon ang kanyang mga dokumento. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I uploaded. At dahil sa tuloy-tuloy na kasinungalingan ni Crying o Iyaking Leandro, hindi natin maiiwasang isipin na kung totoo mang gumamit siya ng dahas, manipulasyon o influence upang makuha ang Cabral Files o kung ninakaw man niya ang mga ito nang walang pahintulot ng dating DPWH Yusek. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nauwi sa trahedya ang sinapit ni Cabral. Ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record,
Nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Okay, thank you po. Yep, we're insinuating that Crying Leandro's alleged theft of the Cabral files pushed Catalina Cabral to take her own life. Kaya nga todo iyak ngayon ni Leviste, if he's not a narcissistic psychopath, ay posibleng indikasyon na inuusig na siya ng sarili niyang konsensya.